Magandang araw mga ate at mga kuya. Ito po muli si Kuya Nanding M ang magbabahagi ng karanasan, mga kwento at pagninilay. Sana'y mapulutan natin ang aral. Welcome po sa aking channel. Ngayon naman po ay ibabahagi ko ang isang magandang pagbasa na mula sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o mga tagapamahala sa ngayon na katakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na lihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati. Bago likhain ng sanlibutan, isa man sa mga tagamahala sa panahunang ito'y walang nakakaunawa sa panukalang iyon. Subalit kung nauunawaan niya iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang hinihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang pagnilayan ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga-Korinto dahil bihira ito. Minsan ang mga tao ay nakatutok sa mga karunungan, mga kagalingan, mga mahuhusay mag-aral, mahuhusay magsalita. Pero hindi ang kahusayan ang sinasabi ng Diyos. No? Ang isang batay sa aking karanasan, ang biyaya or the gift of the Holy Spirit ay napakahalaga. Minsan hinahanap natin, nasaan ba ang Espiritu? Nasaan ba yan naninirahan? Minsan parang napakalayo ang ating paghahanap. Pero sa aking karanasan, ang isa sa nagbigay sa akin ng lakas at nagbigay sa akin ng pag-asa at dalisay na paglilingkod ay ang paniniwala na ang Espiritu ng Diyos ay nasa loob natin. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya palagi ko sinasabi sa aking mga kaibigan na minsan wag nating hanapin sa labas. Wag natin masyadong hanapin sa mga ano ang pinaparamdam sa labas, ano ang pinapakita sa atin, ano ang mga simbolo. Ngunit magandang balik-balikan natin ang simbolo natin sa kaloob-looban. Nasa atin ang templo ng Espiritu Santo. Kaya kung minsan makikipag-usap tayo, bumalik tayo sa kaloob-looban natin at doon natin mapapakinggan ang bulong ng Espiritu Santo. Ang bulong ng Espiritu Santo ay hindi nagsisinungaling. Hindi rin siya
mapagmataas, kundi nagbibigay siya sa aking karanasan, nagbibigay siya ng katotohanan, nagbibigay siya ng kaligayahan, kaginhawahan, at pagmamahal sa paglilingkod. Kaya sa akin, palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga nakikipag-usap sa akin, balikan natin ang espiritu ng katotohanan sa kaloob-looban natin. Diyan nananahan ang espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga nitong pagbasang ito na we have to look within. Nasa atin ang espiritu, at kung i-manipulate man natin ang espiritu, tayo din ang nagkakamali dahil hindi kayang i-manipulate ang katotohanan, ang pag-ibig, ang nais ng Diyos para sa ating sarili at para ito sa kapwa. Ito po muli si Kuya Nanding M na nagpapasalamat at bumabati ng magandang araw muli sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.